Habang naglalakad si Ben pauwi galing sa paaralan, bigla siyang napaisip at kinausap ang kanyang sarili. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit bigla ko na naman naiisip si Kurt? Bakit nga ba ako nagkakagusto sa kanya? Malabo naman na magkagusto siya sa akin, lalo na at alam niyang lalaki rin ako. Pagdating ni Ben sa kanyang condo unit, tahimik niyang isinara ang pinto at dumiretso agad sa kanyang kama. Ang gulo. Hindi ko naman ginusto ito. Humiga si Ben at tumitig sa kisame habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga alaala nila ni Kurt kanina sa food court. Kahit ganun siya, bakit hindi pa rin mawala ang nararamdaman kong ito? Nakatingin lang si Ben sa larawan ni Kurt na nakadikit sa dingding ng kanyang kwarto. Hindi siya makatulog, kaya nagpapatugtog na lang siya. Maya-maya, may biglang kumatok ng malakas sa kanyang pintuan. Ha? Sino kaya yun sa ganitong oras? Nang buksan niya ang pinto, laking gulat niya nang makita si Kurt na nakasuot ng pantulog. Nagulat din si Kurt nang makita si Ben. Pareho silang natulala, tila hindi makapaniwala na magkatapat lang pala ang kanilang mga kwarto sa kondo na ito. Pwede bang hinaan mo naman ang tugtog mo? Hindi ako makatulog sa ingay. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Akala ko kasi walang tao sa katapat na kwarto. Umalis si Kurt na may halong inis. Samantalang si Ben ay dahan-dahang isinara ang pinto. Ngunit hindi mapigilan ang ngiti. Dito rin pala siya nakatira. Magkapit-bahay lang pala kami. Kinaumagahan dahil sa puyat at pag-iisip, nahuli si Ben sa pagpasok sa kanyang klase. Ben, bakit ngayon ka lang dumating sa klase ko? Biglang nagtawanan ang kanyang mga kaklase, pati si Kurt. Napahiya si Ben habang tahimik na umuupo sa kanyang upuan. Pagkatapos ng klase, nagtungo ang lahat sa basketball court. Nakita ni Ben si Kurt na naglalaro doon. Malakas ang hiyawan ng mga kaklase nila habang nagpapakitang gilas si Kurt. Halos lahat ay humahanga sa galing nito. Tahimik lang na nakatingin si Ben kay Kurt habang naglalaro mula sa isang sulok ng court. Pagkatapos ng laro, nagunahan ang mga babaeng kaklase na bigyan ng tubig at bimpo si Kurt. Hawak ni Ben ang isang bote ng tubig. Ngunit hindi siya makalapit dahil sa dami ng nakapalibot kay Kurt. Ngunit sa gitna ng maraming tao, biglang napatingin si Kurt sa kinaroroonan ni Ben. Saglit silang nagkatitigan, tila tumigil ang mundo sa paligid nila. Hindi naman niya marahil kailangan itong dalako. Yumuko si Ben at dahan-dahang umalis sa court, bit-bit ang kanyang hindi na ibigay na pag-asa.